pwede ka palang gumawa ng teddy bear gamit lang ang sponge. Hala, ang galing! Ang cute naman ng teddy bear na yun na nakita ko sa Toktik. Kaya naman agad-agad akong pumunta sa tindahan ni Inay at naku, may tao pala, kukunin ko na sana. At eto na nga yung kailangan natin na sponge. Bali mga lodi, ang kailangan natin ay yung mas mahaba nga pala dito, kaya pinaltan ko din ito. Ay, di bali, hindi naman yan masasayang at magagamit pa din natin ito sa paghihimpel. Nagawa nga pala tayo ngayon ng yun yung super cute na teddy bear na nakita natin at gamit lang itong sponge. Yung mga lodi. Okay, simulan na natin. Ang una ko nga palang ginawa diyan ay ginumpit ko muna yung magiging tainga na yung ating teddy bear. Bali, yung magkabilang iyan ang ating gugupitin para naman mas maganda siyang tingnan. Ewan ko lang kung magagawa ko yun kasi yung nakita ko sa Toktik talagang napakaganda. So, pasensya na kayo. For the very first time, gagawa tayo ng teddy bear mula sa sponge. Matapos ko nga magupit mga lodi, eto, atin ang ilalagay yung rubber band sa gitna ng sponge at hindi ko alam kung alin ang magiging ulo at katawan diyan. Anla, bahala na, basta kung anong magiging resulta ipapakita ko sa inyo. Matapos kong malagyan niyang gitna, isinunod ko naman ito magiging tainga niya. Sa totoo lang na mga lodi, nahihirapan din ako dito kasi kahit simple lang siyang gawin, hindi ko alam kung gaanong kalaki ba yung akin lalagyan. Kaya ang ginawa ko ay tansyahan na lamang. Basta titingnan natin kung saan siya magandang tingnan. At eto na nga, nalagyan ko na ang isang tenga niya. Ano kaya mangyayari dito? Yan! Parang makakabuo tayo ng teddy bear. Siyempre, hindi naman naaaring iisang tainga. Kaya, gagawa pa tayo ng isa. So, nilagyan ko na rin ng rubber band itong kabila. Pasensya na nga pala kayo kasi magkakaiba ang kulay ng ating lastiko kasi bigay lang na yan ni Ma'am Ira. Shoutout nga pala sa iyo, Ma'am Ira, at maraming salamat. Tapos na nga pala tayo sa ulo. So, dito naman tayo sa paa niya. Siyempre, lalagyan lang din naman natin to ng lastiko at mamaya malalaman na natin kung anong kalalabasan nito. Shoutout din nga pala kay Kuya Jess, yung naghahatid ng mga estudyante tuwing may pasok dyan sa National High School. At eto na nga mga lodi, isang paa na lang ang ating lalagyan at malalaman na natin kung anong magiging resulta nito. Ay, sana maganda rin siya. Siyempre, hindi pa yan natatapos dyan. Lalagyan pa natin yan ng mga design at lalagyan pa rin natin ng mukha yan para maging teddy bear siya. Dahil wala nga akong kulay pula, eto na lang kulay pink ang ilalagay ko. Gugupit tayo ng korting puso at ilalagay natin yun sa tiyan ng ating teddy bear. Hindi nga pala ako magaling sa paggawa ng mga ganyang-ganyang art mga lodi ha. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pero ito naman puso ay sigurado namang magagawa ko. Kaya mga lodi, tingnan natin kung anong style na yan. Kulay pink na puso. Ipapagkit lang natin ito dito at lalagyan na lang natin ng mukha at tapos na tayo. Eto nga't nilagyan ko na siya ng pampagkit at ilalagay na natin sa kanyang tiyan. Ayan. Okay, sa mukha naman tayo. Dito ay meron na siyang mata mga lodi. Inilagay ko na at ginuguhitan ko na nga lang siya ng ilong. At eto na ang ating the moment of truth. Yung mga lodi, yung ating teddy bear parang si Pikachu. Wow! Ang ganda niya! Siguradong mas maganda pa ang magagawa nyo kasi siguradong mas magaling kayo sa akin. Kaya kayo na bahalang magpaganda mga lodi. Wow! Sigurado matutuwa dito yung akin chikiting pag nakita. Hindi ako magaling magawa ng mata at saka ilong. So kayo na bahala mga lodi.